Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng doktrina. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Titus chapter 1 verse 9. Ang doktrina ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. O sa Christian theology, ang doctrine ay tumutukoy sa mga pangunahing turo na hinango mula sa salita ng Diyos. Ang mga turo na ito ang ating nagiging pundasyon ng ating pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa atin kung paano natin maunawaan ng ating Panginoon o kung anong nais niya iparating sa atin. Kasama dito ang tao, ang iglesia at ang buhay Kristiyano. Ito rin ay isang mahalaga dahil nagbibigay ito ng tamang pagkakaunawa sa ating paniniwala. Pinanghawakan natin ito upang manatili tayong tapat sa katotohanan at hindi madala ng maling aral. Kaya itong dahil lang kung bakit napakahalaga nitong pag-aralan. At para sa teachings natin ngayong araw ay unang-una, doctrine is unavoidable. Ang doctrine ay hindi natin matatakasan. Lahat tayo ay may paniniwala, may pananaw patungkol sa Diyos at ang pananaw na iyon ay naayon o salungat sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga manampalataya, dapat tayong magsikap na tiyakin na ang ating paniniwala ay nakabatay sa tamang doktrina na ayon sa Biblia at hindi tayo naniniwala lamang sa mga sabi-sabi ng iba. Gaya na lamang siya sabi sa Titus chapter 1 verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Kaya dapat natin pangwakan ang tamang doktrina upang mapanatili nating totoo at matibay ang ating pananampalataya at mapagbigay tayo ng tamang pagtuturo sa iba. Ikalawa ay studying doctrine is loving God with all our mind. Madalas natin naririnig na dapat natin mahalin ang Diyos ng buong nating puso, kaluluwa at isipan. Pero ano nga ba natin mamahalin gamit ang ating isipan? Isa sa paraan ay masigasig natin pag-aral sa kanyang salita. Gaya ng sinasabi sa Matthew chapter 22 verse 37, sinabi ni Jesus, thou shalt love the Lord thy God with all my heart and with all my soul and with all thy mind. Kapag inaalam natin ang tamang doktrina, hindi lang tayo basta tumatanggap ng anumang aral na naririnig natin. Sinusuri natin ito, iniisip at sinasaayos ayon sa salita ng Diyos. Ikatatlo ay right doctrine leads to right living. Ang tamang doktrina ay may epekto sa ating pamumuhay. Kapag tama ang ating paniniwala, tama rin ang ating pag-uugali. Ang maling doktrina ay nagdadala sa atin mula sa mga maling gawa. Kaya mahalaga na tiyakin natin ang ating paniniwala ay nakabatay at sa katotohanan ng Biblia. Gaya na sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya kapag tayo nananatili sa tamang doktrina, hindi lang tayo nakikinabang kundi pati na rin ang mga taong nakikinig sa atin. At para naman sa application natin ngayong araw ay una-una, seek the Spirit's guidance as you study the Bible. Hindi natin maunawaan sa salita ng Diyos ng sarili natin kaisipan. Kaya kailangan natin ng gabay ng Banal na Espiritu upang buksan ang ating isipan at maunawaan ang katotohanan bago natin aralin ang Biblia. Tayo ay manalangin, humingi ng gabay at tulong sa Kanya. Ikalawa ay study God's Word diligently. Hindi sapat na minsan pagbabasa lang ng Biblia o binabasa-basa lang natin ito na hindi natin pinagbubulay-bulayan. Dapat natin pagsipapang pag-aralan ito ng masinsinan, hanapin ang tamang doktrina at surian kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos. Gamitin natin ang ating oras upang lumago sa kalaman ng kanyang katotohanan. Panghuli, search for the biblical doctrine to live biblically. Ang pag-aaral ng doktrina ay hindi lang tungkol sa kalaman, ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Huwag lang natin basahin at alamin ang tamang doktrina, kundi sa buhay natin ito araw-araw.
O kaya ganito kahalaga ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, dahil hindi lang natin binabasa ang Biblia at kailangan din natin ito pagbulay-bulayan, intindihin, dahil maraming parte ng Biblia ang napakalalim intindihin. Kaya mga kapatid, kailangan natin itong unawain at pagbulay-bulayan. Mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.